Ano ang mangyayari sa mga nagpasyang i-cremate sa dakilang araw ng paghuhukom? Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa mga pumili ng cremation? Ang araw kung kailan lahat ng patay ay tatawagin upang mabuhay muli? Binabanggit ng Biblia ang isang panahon kung kailan isusuko ng dagat, lupa, at maging ng alikabok ang mga natitira roon. Ngunit ano ang mangyayari sa mga abo na nakakalat sa hangin? Ang dakilang araw ng paghuhukom. Papalapit na ang huli at ang sagot sa tanong na ito ay ikagugulat mo. Darating ang araw na ang langit at lupa ay hindi na iiral gaya ng alam natin. Inilalarawan ng Apokalipsis 20, 11 ang puting trono kung saan yumuyuko ang lahat at walang taong makakatakas sa presensya nito. Sa sandaling iyon, ang hari at pulubi, kilala man o hindi kilala, ay magiging pantay-pantay sa harap ng lumikha. Walang magiging dahilan, walang pagbibigay katwiran, walang lugar na pagtataguan. Bawat kaluluwa ay tatawagin upang humarap sa Panginoon ng sansinukob. Ang katahimikan ng araw na iyon ay magiging mabigat, na parang ang lahat ng nilikha ay naghihintay na marinig ang hatol ng Diyos. Ang mga aklat ay bubuksan, at sa mga ito ay isusulat ang lahat ng mga kwento ng sangkatauhan. Bawat lihim na kaisipan, bawat nakalimutang salita, bawat nakatagong gawa ay ibubunyag ng may lubos na kalinawan. Walang mawawala. Ito ang pinakasolemning eksenang inilarawan sa Biblia, at hindi ito isang metapora. Ito ang hinaharap na naghihintay sa atin. Sa sandaling iyon, ang mga patay ay babangon saan man sila naroroon. Ibibigay ng dagat ang mga itinago nito sa kailaliman nito. Palalayain ng lupa ang mga nananatili sa alabok at walang sino man ang makakatakas sa mga panawagang ito. Ito ang punto kung saan nagtatapos ang panahon at nagsisimula ang kawalang hanggan. Kung saan ang bawat pagpiling ginawa sa buhay na ito ay magdadala ng walang hanggang bigat. Ang tingin ng Diyos ay aabot sa lahat at walang sino man ang makakapagpanggap na hindi nila alam. Ang malaking tanong ay marami ang may mga pagdududa at takot tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng araw na ito para sa mga nakaalam ng iba't ibang kapalaran pagkatapos ng kamatayan. Kung lahat ay lilitaw, kailan mabubuhay muli ang mga taong ang mga katawan ay naging wala na? Inilalarawan ng Biblia ang sandaling ito sa paraang misteryoso at maringal. At ang pag-unawa dito ay mahalaga sa ating pananampalataya. At ang katotohanan ito mismo ang nagsisimulang magbangon ng mga nakababahalang tanong, sapagkat kung walang anumang bagay na hindi nakikita ng lumikha, ano ang mangyayari sa mga taong ang mga katawan ay tuluyang nawala? Ang sagot dito ay nagsisimulang mahayag kapag isinasaalang-alang natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay at kamatayan. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na lahat ng patay ay mabubuhay muli anuman ang paraan ng kanilang pag-alis sa buhay na ito. Sa unang Korinto 15, talata 52, ipinahayag ni Apostol Pablo na sa isang kisap mata, sa tunog ng huling trumpeta, ang mga patay ay mabubuhay na walang kasiraan. Walang mga eksepsyon, walang mga limitasyon sa kapangyarihan ng lumikha. Kahit na ang mga naging alabok, abo, o mga nawala sa kailaliman ng dagat ay mabubuhay muli. Pinagtitibay ng Daniel 12:2 ang pangakong ito. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang ilan ay sa buhay na walang hanggan, ang iba ay sa kahihiyan at walang hanggang kahihiyan. Ito ay isang katotohanan na lampas sa pangunawa ng tao. Lahat tayo ay may nawasak na katawan na tila isang hindi malalampasan na hadlang, ngunit sa Diyos, walang partikulo na hindi niya alam. Walang esensya na maaaring mawala sa harap ng kanyang soberanya. Ang dagat, ang lupa, at ang panahon ay sumusunod sa tinig ng Panginoon. Inilalarawan ng pahayag ang isang kahangahangang tanawin. Ibinigay ng dagat ang mga patay na naroon.
Isipin ang milyon-milyong katawan mula sa iba't ibang panahon ng kasaysayan na muling nabubuhay upang humarap sa puting trono. Ang pagkabuhay na mag-uli ay magiging hindi maikakailang patunay na ang kamatayan ay hindi kailanman nagkaroon ng huling salita. Dito lumilitaw ang isang tanong na bumabagabag sa maraming puso, at ang mga na-cremate ay naging abo at ikinalat sa hangin. Sila rin ba ay mabubuhay na mag-uli? Ang Biblia ay walang inihaharap na hadlang sa soberanya ng Diyos. Hinubog niya ang tao mula sa alabok ng lupa sa Genesis 27 at walang pumipigil sa kanya na ibalik siya, gaano man ito kahirap sa ating limitadong mga mata. Ang pag-unawa dito ay simula pa lamang ng isang mas dakilang paghahayag. Sapagkat kung ang Panginoon ay kayang buhayin kahit ang huling nakalimutang piraso, ano ang magiging huling kapalaran ng mga pumili ng cremation? Marami ang nagtataka kung ang pagpili ng cremation sa anumang paraan ay nakakaapekto sa walang hanggang kapalaran. Ang katawan na naging abo ay tila tuluyang nawawala, kumakalat sa lupa, sa dagat, o maging sa hangin. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Biblia sa Ecclesiastes na ang alabok ay bumabalik sa lupa kung paano ito naroon at ang espiritu ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Ipinapakita ng makapangyarihang katotohanan ito na ang diwa ng buhay ng tao ay hindi limitado sa materya. Pinapabilis lamang ng kremasyon ang natural na proseso na maisasagawa ng panahon sa sinumang katawan. Maging ang mga katawang inilibing sa paglipas ng mga taon ay bumabalik sa alabok, gaya ng sinasabi sa Genesis 3:19, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ang pagkakaiba, kung gayon, ay wala sa anyo kundi sa layunin ng buhay sa harap ng Diyos. Ang pisikal na katawan ay pansamantala, ngunit ang kaluluwa at espiritu ay sa Panginoon at hihingin sa Kanya sa araw ng paghuhukom. Sa araw na iyon, tatawagin ng lumikha ang bawat isa sa mga yumaon. Anuman ang kalagayan ng katawan, alam niya ang bawat partikulo, bawat natatanging katangian na bumubuo sa pagkakakilanlan ng isang tao. Para sa isa na humubog sa tao mula sa alabok, walang kahirapan sa pagpapanumbalik sa kanya mula sa mga nakakalat na abo. Walang hangin, walang dagat, walang natural na elemento ang may kakayahang burahin ang isang tao mula sa aklat ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang mga na-cremate ay mabubuhay ding muli sa harap ng puting trono tulad ng lahat ng iba pa. Ang magtatakda ng kanilang walang hanggang kapalaran ay hindi ang paraan ng paglilibing, kundi ang kalagayan ng kanilang buhay sa harap ni Kristo. Kinukumpirma ng Juan 5:20. Dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at lalabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay mabubuhay muli sa pagkabuhay na mag-uli ng buhay, at ang mga gumawa ng masama ay mabubuhay muli sa pagkabuhay na mag-uli ng paghatol. Bukas, ang paghahayag na ito ay nagbabangon ng isa pang malalim na kaisipan. Kung ang katawan, abuman o alikabok ay naibalik upang humarap sa paghuhukom, ang tunay na mahalaga sa araw na iyon ay ang ginawa ng bawat tao sa pagkakataong mabuhay. At dito lalong nagiging malinaw ang soberanya ng Diyos sa katawan at espiritu. Kapag pinag-uusapan natin ang buhay, kamatayan at kawalang hanggan, imposibleng hindi kilalanin ang ganap na soberanya ng Diyos. Ipinapahayag ng Roma 8:11 na ang parehong espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay magbibigay din ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Nangangahulugan ito na para sa Panginoon, walang pisikal o natural na mga limitasyon na maaaring makahadlang sa kanyang mga layunin. Ang katawan ay pag-aari niya at gayon din ang espiritu. Ipinapaalala sa atin ng Juan 5:20 na maririnig ng lahat ang tinig ng anak ng tao sa huling araw at walang sino man ang makakapagtago.
Kung tinatawag ng Diyos ang hindi kailanman umiral, isipin kung ano ang gagawin niya sa mga bagay na bumalik na sa alabok o abo. Ang paglikha ng mga tao sa Genesis 27 ay patunay na mula sa wala, siya ang bubuo ng buhay. Ang muling pagkabuhay ang magiging pinakadakilang demonstrasyon na ang kontrol sa pag-iral ay hindi kailanman nawala sa kanyang mga kamay. Ipinapaalala rin sa atin ng soberanya ng Diyos na hindi ang paraan ng paglilibing ang nagtatakda ng walang hanggang tadhana. Ang kremasyon, paglilibing, o maging ang tuluyang pagkawala ng katawan ay hindi nagbabago sa banal na plano. Ang mahalaga sa harap ng Diyos ay ang buhay na nabubuhay sa ilalim ng kanyang liwanag o malayo sa kanyang presensya. Kaya naman, sa huling paghuhukom, hindi niya hahanapin ang mga buo na katawan, kundi ang mga kaluluwang kumilala sa kanya bilang Panginoon. Ang bawat maliit na bahagi ng sansinukob ay nasa ilalim ng kontrol ng lumikha, ni ang hangin na nagdadala ng abo, ni ang dagat na lumulunok ng mga katawan, ni ang oras na kumukonsumo ng lahat, ay walang awtoridad sa itinakda ng Diyos. Kapag tumawag siya, ang lahat ay babalik sa kanyang lugar. Ang katotohanang ito ay nagdudulot ng kaaliwan sa mga natatakot sa kremasyon, kundi isang babala rin sa mga nabubuhay na parang ang kawalang hanggan ay napakalayo para sa mahalaga. At dito nagiging personal at hindi maiiwasan ang paksa. Kung ang katawan at isip ay pag-aari ng Diyos, paano natin pangangalagaan ang ipinagkatiwala niya sa atin? Ang buhay na mayroon tayo ngayon ay pagkakataon ng Diyos na magdesisyon para sa kawalang hanggan. Ipinapaalala sa atin ng Hebreo 27 na itinakda para sa mga tao na mamatay ng minsanan. Pagkatapos ano ang darating na paghuhukom, walang pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Mailibing man ang katawan, mawala sa dagat, o maging abo, lahat tayo ay haharap sa paghuhukom at walang maitatago sa panahong iyon. Ang malaking tanong ay hindi kung kaya bang buhayin muli ng Diyos ang mga nasunog, ngunit kung ang bawat kaluluwa ay handa ng hatulan. Sa araw na iyon, ang mga titulo, kayamanan o mga alaala ng tao ay walang halaga. Ang nakataya ay kung ang ating buhay ay naaayon sa kalooban ni Kristo at ng Diyos, o kung tayo ay dumaan sa mundo na hindi pinapansin ang kawalang hanggan. Ang paghahanda ay nagsisimula ngayon at ito ay isang pang-araw-araw na desisyon. Ang huling paghuhukom ay hindi lamang isang malayong doktrina. Ito ay isang agarang panawagan sa konsensya. Ang bawat pagpili, bawat saloobin at bawat hakbang na gagawin dito ay magiging isang alingaw-ngaw sa araw na iyon. Ang pamumuhay kasama ni Kristo ay hindi isang opsyon na dapat ipagpaliban, kundi isang mahalagang pangangailangan. Ang mga pag-aari niya ay makakatagpo ng pag-asa. Ang mga tumatanggi sa kanya ay makakatagpo lamang ng takot. Sa makatuwid, bago isipin ang tungkol sa anyo ng libing, dapat nating pagnilayan ang kalagayan ng kaluluwa. Ang Diyos ay soberano sa katawan at espiritu, at walang makakapigil sa kanya sa pagtupad sa kanyang pangako ng muling pagkabuhay. Ngunit siya rin ay makatarungan at walang sinuman ang makapagsasabi na sila ay pinagkaitan ng pagkakataong piliin ang landas ng kaligtasan. Sa dakilang araw ng paghuhukom, lahat ay haharap sa puting trono at walang maitatago sa Diyos. Maaaring maging alikabok o abo ang katawan, ngunit ang tunay na mahalaga ay ang kalagayan ng kaluluwa sa harap ni Kristo. Iisa lamang ang paraan upang maging ligtas sa araw na iyon. Ang isuko ang iyong buhay kay Jesus at magtiwala sa kaligtasang kanyang binili sa krus. Ngayon tinatawag kanya upang magsisi, tumanggap ng kapatawaran at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Huwag mong ipagpaliban ang desisyong ito dahil bukas ay maaaring huli na ang lahat.
ang kaligtasan kay Kristo ang tanging kanlungan kapag ang mga aklat ay nabuksan at ang bawat kwento ay nahayag. Kung naunawaan mo ang mensaheng ito, i-click ang button na like upang ang video na ito ay makaabot sa mas maraming tao at isulat sa mga komento ang isinuko ko ang aking buhay kay Jesus.